Okay, sige. So, ganda. Once again, good evening sa ato ang tanan. Kamusta man ato ang adlaw or ato ang week? Okay lang. Salamat sa Ginoo. Week pa ang tanan. Sige. So, before we start our service tonight, let us come into the presence of the Lord through a prayer. Pwede kita manindog for our opening prayer. Ito po atong mga ulo. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you, Lord, for this time that we can gather and worship you tonight, Lord. We thank you, Lord, for your love, your grace, and your faithfulness in our lives, Lord, each of our lives. Every day na experience, Lord. And as we begin this praise and worship, we ask you to prepare our hearts to encounter you tonight, Lord. And may our worship be sincere and pleasing to you, O Lord. We offer this time to you. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na maglingkod sa usa. And then, naatay basahon nga responsive reading. So, ako magbasa sa leader na part and then mag-respond with the people na part. Okay, so good na ko. Jesus said, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Go into all the world and preach the good news to all creation. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth. From one man he made the nations of men, that they should inhabit the whole earth. God did this so that men would seek him and perhaps reach out to him and find him. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Sing for the Lord, all the earth, proclaim his salvation day after day. Declare his glory among all nations, his marvelous deeds among all the peoples. Altogether, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. So as we begin, let us remember that our God is powerful, loving, and able to save us from anything we are going through. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior.
down on earth and showed his love for us and gave his life so that we may have eternal life. And now, as we continue in worship, let us also respond to his love, not just with the songs, but also through our hearts and with our hearts. So let us come before him in humility and also in adoration. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made
experience your presence tonight, Lord. And thank you once again, Lord, for reminding us that you alone are mighty to save and worthy of all our praise. Lord, we surrender our lives to you, and may our worship continue through the message that we will hear tonight. Lord, guide us, strengthen us, Lord. We give you all the glory and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Pulingkod na, and let us prepare our ears and our hearts as we listen to the word of God. Thank you. Mayang gabi sa atong tanan. Kumusta? Kumusta? Lero ba? Dugay-dugay pa din eh. Abot pa nito ba? Okay. Familiar man mo sa Watergate scandal, no? Sa 1970s, katong kay President Nixon. Okay. During natong time, na ato'y usa ka alalay si President Nixon. Gamit kayo niya atong buhat nila atong skandal. Pero kabalo man tama na bisto man, so daghang tao kay imbestiga usa dito na nato tawagon nato si Mr. Smith, no? Isa siya sa naimbestigahan, and then nakita gyud na naagid siya participation, so nakulong din siya. So, sa kulungan, dito niya nailhan ang Diyos. Dito siya nagkambyo. And in fact, after nakulong siya pila ka tuig, hinahinay siya o establish sa usa ka karon tawag nato isa na sa ka international na movement, prison fellowship siya sa tibuok. Actually, tibuok kalibutan na start na dito sa prison sa States. Nakani siya, because of kaning tawhanan ni, naghinay-hinay o dako ni movement na nag-cater sa mga nasa prison. Kaya man dito sa States na mga prisoner dito, mga hopeless na, mga kuha na. Pero through this movement, na ay nag-aalagad sa ilaha o sa ilang mga pamilya pagkawas na. So, this becomes a movement. So, kita na mo dire, this is usa ni siya ka testament na ang usa ka tao, maski unsa ka dili maayo, nagay chance na makambyo. So, katong passage karon as I was reading, I was trying to meditate, na ako'y mga natunan na gusto na ako'y share sa inyo karong gabi. Familiar man kayo sa ato aning nga verse na phrase, new life in Christ. And then ato ni siya makita karon sa Acts chapter 9 verse 1 to 31. So kung kita nimo ni siya, ang kaning passage talks about the conversion sa usa ka tawo na nangalan og Saul, na later on nahimo Paul. Kailangan takin sana siya. So itong i-review. So for the past pinakasimana siya man atong ginastoryahan, no? If you remember last month, the good, the bad, and the ugly, siya man tong the bad, no? So gikan sa the bad, karon na convert siya, no? Tanaw na to. So medyo taas ni, so bear with me, masahong lang nako. So meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belongs to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus,
whom you are persecuting? He replied, now get up and go into the city, and you will be told what you must do. The men traveling with Saul stood there speechless. They heard of sound but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. So, kanina sa apart atong tanawon. So, nakahinumdum ta last month atong na-mention atong pagpatay ni Stephen. Sugod na si Paul o destroy sa simbahan. So, atong i-review kinsa si Paul, kinsa si Saul katong wala pa siya nagkikwentro kay Jesucristo. Si Paul mao ang usa ka saksi ug siya pod naghatag og approval sa pagpatay kay Stephen. Diba? Ibato si Stephen. No? Isa siya dito. And then, atong if you remember ang verse nato last month is while ang mga tao ginalubong pa lang si Stephen, si Paul sugod na siya og guba sa simbahan, pinaagi sa pagdako sa mga Kristohanon. Ha? And then karon atong gibasa, first verse nato karon, verse 1. Si Paul breathing murderous threats. So naghatag siya og kanang kulba kayo ng mga hulga. Na-imagine ako pagbasa na ko breathing murderous threat. Wala ka naman emoji gani nga ang ilong gawas kalayo. Murag inuna suko jud kay sa. He was breathing murderous threat against the disciples. So suko jud kay sa anang mga tao na naga-follow kay Jesus Christ. Pangdako yun na niya. Hindi pa siya nagkontento dito sa Jerusalem na siya pangdako. Extend pa gid siya. Nangayo siya og letter sa high priest para moadto siya sa Damascus. Gawas na ang Damascus. Para mandakop na po siya mga tao na nag-follow kay Jesus Christ. So mauni si Saul before sa wala pa sila nag-inkwentro sa atong Ginoong Jesucristo. Zealous kay siya, madasig yun kayo niya, pero iyang kasing-kasing kahit kayo. Abi niya ang iyang ginahimo, malipay ang Diyos. Pangdakpon niya ning pang-persecute niya ning mga nituo kay Jesucristo. Kailain man iyang tinuuhan, dili man si Jesucristo. So, madasig yun siya. Zealous kayo siya sa pagbuhat sa iyang ginahimo. Tungod, kahit kayo kasing-kasing. Pero, sa atong nabasa karon, unsay nahitabo niya? Tanaw to nato, na unsa man si Saul, katong nagka-enkwentro na sila ni Jesucristo. Nakabantay mo? Before si Saul, murag siya ang dako-dako. Siya ang nagadala sa mga kauban niya kung unsay buhaton. Siya ang isog. Siya ang siga. Pero katong nakita na sila, nakadungog siya na ingon siya, Saul, Saul, why are you persecuting me? Ano sa ito ba ni Saul? Who are you, Lord? Who are you, Lord? Ang iyang pag-address kay Jesucristo, Ginoo. So, dili na siya ang pinakataas. Ninaog na si Saul na anay mas taas niya. Kinsa man ka, Lord? Kung ikaw siga kaayo, kunya, kalitan na kuha ng flashlight, usually, reaction ni mo, siga gigya ko. So, ko, ka. Dako ko kay ka, kalitan na flashlightan. Kinsa man ka flashlight sa ako. Pero si Saul katong nahitabo, dahil gani ang reaction. He addressed Jesus as Lord.
And then, niingon si Jesus, sige, adto dito sa syudad, para sultian ka kung sa imong angay buhaton. Again, kung balikan nimo kung kinsa siya before, dili mo siya basta-basta maingnan na adto dito kay sultian ka kung sa dapat nimong himuon. Siga man siya, dapat siya yung sulod. Siya yung mohimo kung unsay gusto niyang himuon. Ayaw inag hulat ko dito kay naay mo sulti sa ako unsay ako dapat himuon. Kambyo na po siya. Dili na siya siga karon. Unya katong nibangon na siya, di na siya kakita. Kadumog baka sa Bible i-complain si Saul, nag-wild nga di na ako kakita. Hilong na yun. In fact, mura siya ka ng tupa nga ang tao na naggunit sa iya para padulong dito sa syudad. For 3 days and 3 nights. Wala din siya nakaano. So imagine mo ang katong pagkambyo ni Saul gikan katong wala pa sila nag-inkwentro ni Jesus o pag-inkwentro na nila ni Jesus. Lahi na din siyang klaseng tao. Gikan sa mas madasig kayo, nagkahi kayo kasing-kasing, he became a man who is very humble and repentant. Nabasa nato unya unsay gihimo niya katong tulo ka adlaw wa sa kakaon. So na-mention diri na giingon ni Jesus kay Ananias, pangitaas si Saul kay naa siya dito gaampo. He was praying for 3 days and 3 nights. Kita nimo ang kambyo aning tawhana gikan sa Saul nga isog kayong manakop, mag-persecute, probably nakapatay na siya, to a man who became very humble. Wa ano siya reklamo with? And repentant. For 3 days and 3 nights, wa siya gihimo kung di nagbaso ng ampo. So, unsang evidence sa usa ka tawo nga naay new life in Christ? Para sa ako, the first evidence is a humble and repentant heart. Pangutana imong kaugalingon. Born again na ba ko? Naano ba ko yung new life in Christ? Pero kung ang imuhang inasti, murag yung kung si Paul sa una, baka dili pa ka born again. Humility o a repentant heart. Mga nang pangitawag nato sa atong paugalingon kung makaingon ba ta na nagitay new life in Christ. Nga naman, because of this verse, kanina gusto kayo na ko ng verse, kinahanglan na ito, hinumduman yun ni. Ang atong kaluwasan has nothing to do sa unsay atong gihimo. Kaya ang atong kaluwasan, grasya sa Diyos o gasa sa Diyos. Wa bitay contribution diha. So, there's nothing to be boastful about. Humble lang kita. Ay libre ni ihatag sa Diyos tungod sa iyang grasya, tungod sa iyang gugma sa atong tanan. So, a Christian, ang usa ka tinuod gyud nga born again Christian, kinahanglan hinumduman gyud na naingon ani ko tungod sa grasya sa Dios o gift sa Dios dili tungod sa akong binuhatan. That's why kinahanglan kita maging mapako-sanon o mahilor-sulon kasing-kasing. Okay? Mao na isa ka ebidensya na naanatay new life in Christ. Okay, continue ta. Ang sinita po. So verse 10. In Damascus there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision, Ananias. Yes, Lord, he answered. The Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias
come and place his hand on him to restore his sight. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. But the Lord said to Ananias, Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized. And after taking some food, he regained his strength. Okay. Istoryahan na po nato ni si Ananias. So Ananias was a disciple dito sa Damascus. And then God, through a vision, kiingnan siya nga Ananias adto sa balay ni Judas dito sa straight na street. Ug pangita atong usa ka tawo gikan sa Tarsus nga nganlan og Saul. Pagkadumog niya kay Saul, react dayon sa Ananias. Insya Lord, kaning tawhanan ni delikado man eh. Daghan man tag nadungogan niya sa iyang ginahimo sa mga Kristiyano. Usa ni siya sa mga persecutor. Usa ni siya sa mudakop og mga Kristiyano mo persecute. In fact, nianhi siya karon para tuyo niya manakop na sad niya patuong ko nimo dito. Dapon ko. Mao ang reaction ni Ananias. But the Lord, giingnan siya sa Ginoo nga adtoa kay gamiton ko ning tawhana. Siya modala sa akong pangalan para sa mga Hudyo o sa mga Hindi. At kadungog kay Ananias, ang siyang himo, iadto niya si Saul. Ipangita niya. Nakita niya si Saul, giingnan niya si Saul, Brother Saul, ipaani ko sa Ginoong Hesus para tambalan ng imong pagkabuta. So, unsay lesson na learn ako dali in relation sa usa ka Kristohanon. Dili malikayan kung ikaw isa ka Christian na yung mga panahon na mahadlo ka. Siguro diri sa ato, maybe dili kayo, pero kung naa ka sa North Korea, kung naa ka sa China, kung naa ka sa mga deep kayo ng Muslim countries, ang imong faith, delikado ka. Ang imong kinabuhi, probably kada minuto na kay kahadlo tungod sa imong pagtuo. Si Ananias mo sad, siya kumuadto ko dito, bakay pansa ko ni Saul sa kulungan. Pero pag ingon sa Diyos ng adto, ni-obey siya, maski pag nasa kahadlo. Ni-obey siya, maski nasa kahadlo. So, ang ikaduhang ebidensya na usa ka tao has a new life in Christ. Maski pag ang sitwasyon medyo mahadlo ka, pero ang kabubuton sa Diyos gihapon imong unahan. Kita diri maybe na naka-experience o baka nabully ka tungod na ilan na Kristiyano ka. Baka ikantsawan ka tungod Kristiyano ka. Baka ikasabaan ka kay ngayong Kristiyano ka. Kung mo nang mahitabo
Kung tiklop na lang ka, di na lang ka mulihok. Yung surrender na lang ka, Lord, di na ko. Anong inaani man? Di. Maski na ikahadlok, pero ang kagubuton, yabon sa Diyos, ang atong tumano. Mo nakita na to kay Ananias. So mahadlokon man, o masinugtanon ng kasing-kasing. Ang usa ka example na mahinumdum na ako si Joshua. Si Joshua alalay ni Moses. Si Moses, kailangan ta ni Moses, no? Kinsa si Moses? One of the greatest servant of the Lord, Moses. Katong buhay pa si Moses, okay lang si Joshua, chill-chill lang, kay lalay naman. Pero pagpatay ni Moses, si Joshua ang ipili sa Diyos. Joshua, ikaw na yung puli kay Moses. Ang natural reaction ni Joshua, di na ko kaya ni. 2 ka milyon yung magagahay kay ulo akong dalhon. Problema kay ni. Isa 2 lang kagahay ng ulo, problema na gani. 2 ka milyon ni. Akong dalhon. Gikan dire padong dito sa Canaan. So, dili lalim para kay Joshua. So, I'm sure hadlok kayo si Joshua. Ningon ang Diyos kay Joshua, have I not commanded you, be strong and courageous? Kung isog ka nga tao, dili mo ang imong madungog. Kung isog ka, dili na ka-ignon, be strong and courageous. Isog naman ka. Isulti ni sa tao nga, medyo na italaw. Be strong and courageous, for the Lord your God will be with you wherever you go. So makita nimo ang kahadlok ni Joshua nga maging leader sa Israel. Ang Diyos mismo ni garanti na ayaw kahadlok kay ako mismo ang muuban kanimo. Kita usahay mahadlok ta. But remember, remember ang sa giingon sa Diyos kay Joshua. Be strong and courageous, because the Lord will go with you wherever you go. So hadlok si Joshua mo na gisulti sa Diyos. After gisultihan siya sa gihimo ni Joshua, so Joshua ordered the officers of the people, go through the camp and tell the people, get your supplies ready. 3 days from now you will cross the Jordan here and go in and take possession of the land the Lord your God is giving you for your own. Joshua obeyed the Lord. Maski alanganin pa siya, kaya ka ni dili, di na na-issue. Ang issue karon, sunod ko kung sa'yo gusto sa Diyos. Kaya niingon man ang Diyos na muuban siya kanako. So, everything is possible kung ang Diyos. So next, Saul in Damascus and Jerusalem. So Saul spent several days with the disciples in Damascus. At once he began to preach in the synagogue that Jesus is the Son of God. Kita mo? Before Joshua hate Jesus, karon Joshua is preaching that Jesus is the Son of God. Kita mo, 360 yun ang pagkamlit niya. All those who heard him were astonished and asked, isn't he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on his name? And hasn't he came here to take them prisoners to the chief priest? Yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Christ. Ano siya nitabo? Kay Saul karon. So Saul started preaching that Jesus is the Son of God. Now, reaction sa mga tao, oops, sa ilang reaction. Di ba mauning tawhana nga sa una suko kayo kay Jesus? Di ba mauning tawhana ang manakop sa mga taong nagasunod kay Jesus? Di ba mauning tawhana nga nag-persecute sa mga followers ni Jesus? Nganong karon mo naman na iyang istorya? No? So, what did I tell kay Saul? He preached in the synagogue that Jesus is the Son of God.
And then he grew more and more powerful by proving that Jesus is the Christ. Pero ang mga tao, they questioned and criticized Saul because of his past. Napasikuban sa ato sa una, demonyo. Nya karon nagbago na. Daghang tao mong question sa iyo, oops, di ba ka nang tawanan sa una mo dito kay na? Di ba ka nang tawanan sa una kawatan kay na? Nganong ingunani naman siya karon? No? Daghang tao magduda sa iyo. Daghang tao mag-question. Posible kayo na may tabo. No? Pero si Saul, maski pag-ingunana ang reaksyon sa mga tao, ano man siya? Courageous witness for Christ. Huwag yun siya nagpadala sa mga kritisismo sa mga tao, ng kandyaw sa mga tao. Wala yun. Basta siya diretso, proclaiming that Jesus is the Son of God. Isog na witness para sa Diyos. So, usap ko na ka-evidence na ikaw na kay new life in Christ. Kung di na ka maulaw sa imong binuhatan para sa Diyos. Na siya'y maisugon nga saksi para kay Jesus. Mo nang pirmi, gina-encourage na to sa ato ang kaugalingon as followers of Jesus Christ. Dapat courageous ta na witness. Si Paul, naingon siya, I am not ashamed of the gospel. Wala gyud ko naulaw sa gospel. Because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First to the Jews, then to the Gentiles. Dapat musulod po na sa ato ang kasing-kasing. Dili ta maulaw mo share sa gospel sa Ginoo. Kay mauna ang power aron ang isa ka tao na salvation. So usap po na siya ka-evidence na ikaw naging kay new life in Christ. Kung di naging ka maulang to talk about your Christ in your life. Pero kung hilom na kayo daw, huwag ganit ka balong ang Kristiyano ka, dili maayong witness na. Kaya sa may mando ni Jesus before nibalik siya dito. Make all as disciple. Preach the gospel to all creation. Kinanglan. Maging maisog na witness ta para sa Diyos. Last part. After many days had gone by, the Jews conspired to kill him. So, ang mga Hudyo dito, suko na kay Saul. Kaya sige na siya gwali about Jesus Christ. Suko na sila. But Saul learned of their plan. Day and night, they kept close watch on the city gates in order to kill him. So, delikado na kayo ang kinabuhi ni Saul at that time. But his followers took him by night and lowered him in a basket through an opening in the wall. When he came to Jerusalem, he tried to join the disciples. Pag-abot niya sa Jerusalem, naka-escape siya sa Damascus, adto siya sa Jerusalem, change na kayo siya, bagong tao na, no? So, sabi niya, welcome ko diri sa Jerusalem. So, he tried to join the disciples, pero saman, the disciples were afraid of him. So, napuna niya po ng reputasyon niya sa una. Dili lang si Ananias ang hadlok, hasta ang mga disciples sa Jerusalem hadlok. Tungod, kabalo mas laki sa si Saul. Not believing that he really was a disciple. So, maskin ang mga disipulo sa una sa Jerusalem, wala kaya sila duda, kaya sila nga kani si Saul, kasi piki-piki lang yung nila ni parang kasulod rin niya, napunta tanan. Medyo duda sila. But Barnabas took him and brought him to the disciples. He told them how Saul on his journey had seen the Lord, and that the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. So Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord. He talked and debated with Christian Jews, but they tried to kill him. When the brothers learned of this, they took him down to Caesarea and sent him off to Tarsus.
Then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed a time of peace. It was strengthened and encouraged by the Holy Spirit. It grew in number, living in the fear of the Lord. So, pagbalik ni Saul from Damascus, pagbalik niya sa Jerusalem, gusto siya mo appeal na sa grupo sa mga Kristiyano. Pero, they were afraid. Hadlok man sila kay Saul. Tungod lagi sa iyang reputasyon sa una. Wala sila kaayo na kumbinsi na si Saul tinuod na gid siya na born again. Daghan kayo na siya kaaway. Ang mga Hudyo gusto na siya patyon. Pero si Saul, maskin pag dili kaya siya welcome sa grupo sa mga Kristohano, maskin daghan na kayang Hudyo gusto siya patyon, but Saul spoke boldly in the name of Jesus. Wa gid siya natinag. Wa gid siya natinag. Even debated with Christian Jews kanyang mga tao na gusto mapatayin niya. So what is para sa ako unsang ikaupat na evidence na kita natay new life in Christ? Na kita'y committed heart to Jesus. Committed yun. Para kay Saul. Maskin pag bago siyang abot, imbis o i-welcome kay siya, kay daghan na kay siya nahimo, wala hinon siya i-welcome, nanghadlok pa sa iyaha. Gidudahan pa gid siya. Kung kawas ana, ang mga Kristohanon, ang mga dili Kristohanon nga Hudyo, gusto pa gid siya patyon. So kung daghan sa ato, siguro may mo, surrender na lang, dili na lang ko Ang damon na lang ako niya kung ginahimo, kay delikado man ko. But si Saul wala yun, because ang iyang kasing-kasing was committed to Jesus Christ. Doon ang siya kasing-kasing nagitubyan nagto kay Jesus. So, summarize na to. Okay. So, morning ingon ni Jesus sa ato Reminder, ingon sa atong Ginoo. Then he said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. In other words, ingon ni Jesus, kung gusto kang uban sa ako, number one requirement, committed yun ka. Committed yun ka. Tanggalon nimo ang imong kaugalingon, deny yourself, and then take up your cross. That's the only way to follow me. Naagin tayo commitment kay Jesus Cristo. So, isummarize na to para sa ako, these are evidences na ang usa ka tao is truly born again. Naagin new life in Christ. Number one, humility in a repentant heart. Number two, fearful man galing pero obedient heart. Number three, courageous witness for Christ. And number four, a committed heart for Christ. Let us pray. Heavenly Father, salamat sa imong pulong. Thank you for your word and scriptures, Lord, sa life ni Paul, ni Saul, sa life ni Ananias. Na remind na po ni Lord, na as followers of Jesus Christ, kinahanglan namin mga evidences na tinuod yun mi na imuhang mga disipulo o imuhang mga followers. Lord, tabangin mi Lord, tinuod, lisod, maging followers of Jesus. But Lord, promise nimo you will be with us wherever we go. Thank you, Lord, for your words tonight. May it truly be embedded in our hearts that we will always be reminded wherever we are a true witness for our Lord Jesus Christ. This we pray in Jesus' name. Amen. Salamat sa Ginoo sa mensahe nga atong nadunggan karong gabi base sa kinabuhi ni Apostle Paul. Ang storya sa kinabuhi ni Apostle Paul, prueba na nga walay lisod sa Ginoo. Walay dili kaya nga baguhon sa Ginoo. Saan na bigito ka? Di ba si Apostle Paul, no? Pero tinang gito kamantas nga klase nga tao ba, no? Pero di sa buko pa sugod diha nausab na dahil ang dagan ba sa kinabuhi ni Paul o ang dagan sa simbahan.
So, kana no sa walay imposible sa Ginoo. Walay isa sa mga makadasig sa ato nga padayon sa pag-alagad sa Ginoo, padayon sa pagwali sa mensahe sa kaluwasan. No? Kay mao man ay tuyo ni Ginoo sa Kristo sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan. No? Na padayon nato wali ang ebanghelyo, ang gospel kay mo na gikinahanglan gyud sa tao. So kung naluwas to si Apostol Paul sa una nga persecutor, kung kaya sa Ginoo, kaya sa Ginoo nga luwason, no? Bisan unsa, bisan kinsa, unsa pa klase nga tao, unsa pa background niya ng tawhana, wala imposible sa iya. Padayon ta, no, sa atong prihan karon, isa ka unreached people group sa India. Tawag ani nga people group kay Varya Vumya. The Varya are wage earners, as most are landless. A part of their livelihood is derived from collecting and selling firewood. Some work as laborers for contractors, while a few work as rickshaw pullers. Ano bitong kariton? Pero tao ang karga. And errand boys. Some are engaged as sharecroppers and grazers. Sharecroppers kanang mga tenant. Maka-harvest sila, part silang harvest silang ihatag sa tagiya sa yuta. Grazers, no? So sa cattle grazers. Buhi o mga mananap. They worship deities like Hanuman, kabaloon sana, the monkey god, kuya. Jesus needs to be presented to them as more than just another deity in their pantheon of gods. Pantheon ka ng daghan na ng temple sa mga gods. Ang pantheon sa ito, like ano? They very much need to raise the literacy rate in their community. Amo na sa problema. They need to acquire skills to make them employable. Ano siya ang daghan po din sila, global population 325,000. Next slide. Kana Ministry of Obstacles. A low literacy rate suggests that printed presentations of the gospel will be inadequate for the Berea community. Tungod kay daghan sa ilaha illiterate, so ang pag-present sa gospel lagi sa mga basahon dili siya enough gyud. Okay. Lisod magbasa o dili ka basa. Stories from scripture, music recordings and videos will all be needed and useful. So, mali siya ang mga pre-request nga atong i-mention, no? Sa atong pag-pray. Pray for the Berea Vumya to recognize the importance of providing a good education for their children. Higher literacy rates and employable skills will enable them to gain an economic foothold. Pray for teachers and gospel workers to help them become firmly established as followers of Jesus. Pray for love and Holy Spirit anointing to distinguish the lives of the few Berea Christian believers. So, isa ito tawag sila? Berea Vumya. Berea Vumya. Karoon na takadong ka na. Pero, atong tugutan atong kahulingan mahimot ang part ba sa buluhaton sa Ginoo. Kaya man nga buluhaton bisan sa pag-pray lang para maabot sa gospel kini isa ka kini nga people group. So
At this point, let us come to the Lord in prayer. Matag-usa ka na po nag-pray. Kung sa man ang i-prompt sa Holy Spirit sa imong kasing-kasing, sa imong unahuna, no? Aron sa pag-pray ni Andrew's people. Magtindog ta para sa atong closing prayer. Salamat Lord sa makausap pa sa imuhang pagdala ka na mo dinhi. Salamat sa matag-usa niya karon. Salamat Ginoo labaw sa tanan sa imong presensya nga sa among taliwala karon. Kay nagsulti ka saad ka sa imong pulo Ginoo nga naag ka sa taliwala Ginoo sa mga katawhan nga nagasimba nagadayeg kanimo. You inhabit the praises of your people. Muna Lord ang among assurance every time we come together, we gather for worship. Lord, we believe that you are in our midst. Lord, salamat kay niya na Ginoo. Kung nagsaad pud ka nga magpadayon ka sa pag-uban ka na mo bisan sa among pag-uli karon, pagbulag-bulag ang imong presensya magauban sa matag usa na mo kaugalingon Ginoo bisan sa among mga pamilya ikaw magapadayon sa pag-uban Ginoo. Salamat Lord sa pribilehiyo Ginoo nga kami makatapok sa pagsimba, makapaminaw sa imong pulong, makatuon Ginoo, importante kay nga mga pagtulunan, makaampo sa usag-usa, makatugyan sa isa ka unreached people group sa pag-ampo o sa uban pa Ginoo nga mga concern sa akong kinabuhi, sa personal, sa family, sa trabaho, sitwasyon sa kalibutan, mga kagubot, mga problema. Salamat Ginoo kay amo kini siya nga matugyan kanimo Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Kay Lord yani kami dinhi aron sa pagsimba, pag-alagad, dahil kanimo, ani po ni Lord kay naami mga gikinahanglan, Lord. Salamat kay nasayod gud ka Lord sa among mga gikinahanglan. Sayod ka sa matag-usa niya karon dinhi sa ilang mga ginaagian, nga mga problema, mga kalisod, sa ilang mga plano, Ginoo, sa ilang kahimtang, sa ilang business, sa ilang eskwela, sa ilang trabaho. Lord, nasayod ka tanan sa among sitwasyon. Salamat kay na ikaw Ginoo nga nasayod ni ining tanan ug amo kini tugyan padayon kanimo sa pag-ampo. Salamat Lord sa matag usa niya karon. Imo kami gidala dinhi aron magkahiusa sa among pag-alagad ug pagsimba pagdayon nga kanimo Ginoo. Panalangin ni matag usa Lord niya karon dinhi. Bless your people Lord. Physically, emotionally, materially, and above all Lord spiritually. Lord, tabangi mi Lord nga amo gyud ka na ma-experience Lord personally sa among kinabuhi ang imong presensya Ginoo labaw sa tanan.
among babati Ginoo, among ma-feel Lord ang imong guidance Lord, ang imong gahom Ginoo, ang imong provision, imong gugma, imong kaluoy Ginoo sa adlaw-adlaw nga tanan. Salamat Lord kay tinuod gyud ka nga Dios. Salamat Lord. Salamat sa mga istorya sa Bible na binigyan sa nanungka namo karon sa experience ni Apostle Paul kung paunsa na usab ng kambyo Ginoo ang iyahang kinabuhi. Isa ka na ka inspiration kanamo Ginoo nga ikaw gyud usab og kinabuhi sa tao. Nana kagamhanan Lord ang imong pulong, ang imong gospel Lord, maayong balita, ang mensahe sa kaluwasan yung nana kagamhanan Ginoo. Muna Lord, magpadayon kami sa paghimo sa imong kabuton Ginoo, tungod kay nagalihok ka hangtod karong panahon na Ginoo. Aron ang tao mausab, aron ang tao maluwas Ginoo, aron ang tao malangit, aron ang tao mapaduol diha sa imong presensya. Salamat Lord sa pagtulon-an nga among nakuha karon gikan sa Biblia. Panalangin kini sa among mga kasing-kasing. Ug karon mga igsoon ang gugma sa Dios Amahan, ang grasya, ang kaluoy pinaagi ni Kristo nga atong Ginoong manluluwas, ug ang gahom, ang presensya sa Balang Espiritu magauban kanatong tanan, magauban kaninyo mga igsoon gikan karon hangtod sa kahangturan, hangtod sa pagbalik pag-usab sa atong Ginoong Kristo. Amen. Amen. Paing gabi sa tanan ang Ginoo nga panalangin ka na. Ito, salamat. Sa